Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat ipagpalit si Luka Doncic. Tignan mo itong play na to. Si Luka ay isa sa mga iilang tao na nakaka-attract ng ganitong atensyon sa NBA. At ngayon ang Lakers ay may dalawa na sa kanila. Unang possession ng laro, si LeBron ang nag-penetrate sa loob at inilob kay Jackson Hayes. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo dapat i-trade si Luka Doncic. Bago tayo magpatuloy, kung bago kayo sa channel, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. Magpatuloy na tayo. Pagkalipas ng 20 segundo, nakakuha si Doncic ng unang hawak sa kanyang LA uniform at sumabog ang crowd sa unang minuto ng laro. Game na! Pero bago tayo maghuhukay sa kanyang performance, balikan natin ang pre-game hype na sobrang taas. Mula sa Gatorade commercial na nag-transform ang double L's sa bilang 77 sa Hollywood sign, hanggang sa Lakers na tumutugtog ng ilang Serbian hits, ang paboritong musika ni Luka para sa shoot around. Para sa mga naroroon, may sorpresa t-shirt ng bagong bituin sa kanilang upuan. Pati si LeBron ay sumayaw dito. Kaya nang dumating ang oras ng pagpapakilala, binigyan ni James si Doncic ng pagkakataong mag-welcome bilang huli. Kasama rin sa mga bituin si Dirk Nowitzki na lumipad mula Dallas para suportahan ang estudyante. Hindi nagtagal, ipinasok ni Luka ang kanyang paboritong step-back 3. Sa switch, nakuha ni Luka ang malalaking braso, 5-3, action. Ang una sa marami pang darating para kay Luka Doncic bilang isang Laker. Maagang kontrolado ng Lakers ang laro sa pangunguna ni LeBron na ipinapakita kay Luka kung paano ito gawin, kaya kailangan sumunod ni Doncic. Nagtala siya ng 14 na puntos sa limitadong oras ng laro noong kanyang debut na nagpapahanga sa mga manonood halos sa bawat hawak niya ng bola. At ang tampok sa gabi ay dumating huli na sa ikalawang quarter ng karaniwan si Bron ang nag-aasikaso ng mga pasa, pero ngayon may kasama na siyang mataas ang IQ sa team. Mas mabilis makakarating si James sa court at makakaalis siya sa half court para sa backdoor cut. Alam niyang makikita siya ni Luka kapag libre. Si James naman, tingnan mo siya sa wing habang pinuputakte ni Doncic si Kessler. Bago sa kanya pero sabi niya, oras na ni Luka at makakahanap siya ng paraan sa court. Kahit di maganda shooting ni Doncic, nagtapos siya ng 5 sa portos mula sa field pagkatapos ng 7 linggong pagliban mula noong Pasko dahil sa injury. Inaasahang laging may isa sa mga superstars ng koponan ang nasa court kapag nasa normal na forma si Doncic. At huwag nating kalimutan si Austin Reeves na binabalot ang trio ng mga tagalikha ng Lakers. Ang mga role players sa team ay magiging binibigyang pansin sa prosesong ito. Kailangan lang nilang mag-convert. Pansinin si Jackson Hayes sa mga darating na buwan. Nagiging Gafford number 2 siya. Maraming tao ang hindi lang nagtipon sa iisa. Ang Jackson Hayes. 7 manlalaro ang LA na umiskor ng double figures at tumira ng 50% mula sa court. Umabot sa 34 ang kalamangan nila. Pero ito nga ang Jazz kaya di na ako magpapaliwanag pa. Kitang-kita naman na magiging maayos na ang paglalayag ni Luka simula ngayon. Ang Lakers ay nananalo. 12 sa huling 14 na laro at may laban pa sa Utah bukas ng gabi. Pagkatapos ng All-Star break, may 2 pa silang madaling laro at madaling makuha ang ikatlong pwesto sa Western Conference laban sa Nuggets. At tungkol sa Wild, nagkaroon tayo ng nakakaindak na laro sa Dallas kagabi kung saan naglaro ng maganda si DeMar DeRozan laban sa Mavs. Nagkonekta ang fourth quarter ng 3 sunod-sunod na posesyon, kaya't naging 1 puntos na lamang ang lamang ng Kings.
Nagkaroon pa ng tiyansa ang Sacramento na manguna sa nalalabing higit 40 segundo. Ngunit naagaw ni Kyrie ang pasa ni Monk at ipinakita niya ang kanyang taglay na husay sa shooting sa presuradong pagkakataon. Kapag nasa peligro ang laro, alam mo kung kanino ang bola. Triple handoff kay DeMar DeRozan. Bantay si Max Christie. Drive ni DeRozan, huminto, tumira, tabla na, 3-point domingo na natitira. Wow! Nagawa ni Debo. Ang pag-score laban kay Max Christie ay parang madali. Pero may natitirang 3 segundo pa, maaring bawiin ni Irving. Inabot ko pero nakalak na. Labas ang bola sa 0.2 segundong natitira. Anong block? Nakatutok si Malik Monk kay Kai na block ang tira. Overtime tayo. Dagdag na mo minuto, nahirapan si DeRozan makakuha ng tira. Sumikat si Monk sa pag-score. Malaking bagay si Monk sa Sacramento. Gumagawa ng mga hustle plays at nakaka-convert ng ikalawang pagkakataon. Sino ang aangat para sa Mavs? Mintis ni Kyrie sa 3 at may tsansa na ang Kings para sa panapos. Naipasok ni Tamar ang mga clutch free throws para sa 2 possession na kalamangan. Pero sumagot si Irving ng isang mabilis na pukol. Ngayon ay kailangan mo na lang hintayin at manatiling kalmado sa linya. Ngunit nagdesisyon si Rosen na umatake sa basket at mintisin ang reverse layup. Binibigyan ng Mavs ng tsansa para manalo sa natitirang 2 segundo at may pagsabog sa arena. Ang kapitan na si Clay ay nag-swishes ng inakala ng lahat na panalong 3. Kaya lang... Diyos ko... Pin-freeze ni DeMar ang depensa bago ipasok ang floater na ikinabigla ng mga fans. Walang natitirang timeouts, nag-commit si Dinwiddie ng offensive foul na nagbigay diin sa kanilang pagkatalo at mas malaking pagkadismaya. Nawala ng Mavs ng Daniel Gafford matapos niyang masaktan ng tuhod habang nag-screen. Siguradong masakit ito para sa mga tagahanga ng Dallas. Samantala, ecstatic ang mga taga-suporta ng Nuggets matapos maglabas ng alas si Jokic. Ginawa niya ang parehong eksaktong tira na iyon kay Jonas Antetokounmpo. Jokic mula sa baso, napakaswabe. 20 na para kay Jokic. Napakaganda nito. Tingnan mo ang arko niya. Sa bihirang laro na walang triple-double, umabot si Nikola ng 30 puntos sa 68% kahusayan para sa kanilang ikapitong sunod na panalo. Tuwang-tuwa si Jokic tungkol dito sa buong takbo. Ganito rin dati. Ibigay ko ito sa taong nagtrabaho buong gabi at pumili ng mga role. Grabe, nakakatawa siya. Sa Milwaukee, ganado ang mga fans sa Dame at Steph matchup. Nakuha nila ang inaabangan. Huwag nating kalimutan na meron siyang 8 assist kasabay ng mga 8 to 3-pointer. Karga ni Steph ang mga tira niya. Nagsagupaan sina Curry at Lillard mula sa umpisa. Parehong nagtala ng 38 puntos. Naglaban ng tabla hanggang sa ika-4 na quarter na tila walang magpapatalo nang magpakawala ang Warriors ng isa sa kanilang kilalang pagtakbo na talaga namang nagbigay ng malaking epekto. At siya ay may 2 mahalaga dito sa ika-4 na ito matapos hindi makashoot buong laro. Steph Curry, ramdam mo na parating yun. Pang-5 3-point shot niya. Sana namang 30-point na laro. 4 na sunod-sunod na laro. Yan si Steph Curry. Kasama ni Steph si Quinton Bost, ang 7-foot rookie na nagpalakas ng electrifying 22-4 Golden State run na nagbigay ng 19-point lead laban sa Bucks at nakuha ang tagumpay. At kailangan nating banggitin ang pinakabagong karagdagan ng Cavs, si DeAndre Hunter.
Solidong 2 puntos sa gabi at wala pang 23 minuto si Hunter sa floor sa laro, kung saan pinangunahan ni Evan Mobley ang labanan na may 28 puntos. 6 at 4 na blocks. Dinominahan ng Cleveland ang Minnesota sa wire-to-wire na panalo kahit na si Ann ay naghulog ng kurang 44 puntos. Kasama si Hunter, pinalakas nila ang kanilang nag-iisang mahinang bahagi dahil siya ay magiging mahalagang piraso pagdating ng oras ng playoffs kung kailan talagang titindi ang lahat. At sa pagsasalita niyan, talagang tuluyang nagkalat kahapon ng si Lebron ay nagtalo sa Instagram at nagkaroon ng malalaking gulo sa Dallas. Kailangan mong tingnan ng eksakto kung ano ang nangyari dito sa video na ito. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mga bagong videos. God bless sa lahat.